Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa ating pag-uusap ngayong araw. Naway ang mga salita at mensahe na ating pag-uusapan ay magbigay inspirasyon at pag-asa sa ating mga puso. Sa panahon natin ngayon, napakaraming hamon at pagsubok ang dumarating sa ating buhay. Minsan, sa gitna ng mga pagsubok na ito, nagiging madali para sa atin na masabi ang mga negatibong salita. Kaya naman, ang ating tema sa araw na ito ay napakahalaga. Huwag magsabi ng mga negatibong salita. Bilang mga tao, natural lamang na makaramdam tayo ng takot, panghihinayang at pagdududa. Ngunit sa ating paglalakbay sa buhay, mahalaga na maging maingat tayo sa ating mga sinasabi. Ang mga salitang binibigkas natin ay may kapangyarihang makapagpabago ng ating pananaw at kalagayan. Kaya't sa ating pag-uusap ngayon, nais kong hikayatin kayong iwasan ang mga pangungusap na hindi ko kaya. Wala akong magagawa, walang nangyayari ng tama sa buhay ko, at hindi ko kaya. Ang mga salitang ito ay nagdadala ng negatibong enerhiya at nagiging hadlang sa ating mga pangarap at layunin. Sa halip na magbigay diin sa mga limitasyon, bakit hindi natin ituon ang ating isipan sa mga posibilidad? Sa mga pagkakataon na nararamdaman natin na tila wala tayong magagawa, isaisip natin na mayroong mas mataas na kapangyarihan na handang tumulong sa atin. Ang ating pananampalataya ay nagbibigay liwanag sa ating landas at sa bawat hakbang, laging may pag-asa na nag-aantay sa atin. Ang mga salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na lahat ng bagay ay posible sa Kanya. Kaya't sa halip na magpatalo sa takot at panghinaan ng loob, samahan ninyo ako na magpahayag ng mga positibong salita na magbibigay lakas at inspirasyon sa ating mga puso. Isipin natin ang mga pagkakataon na tayo'y nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Marahil ay may mga pagkakataon na nahirapan tayo, ngunit sa huli, nagtagumpay tayo dahil hindi tayo tumigil. Ang mga salitang kaya ko ito may solusyon sa bawat problema at may magandang hinaharap na naghihintay ay dapat nating isulong sa ating mga isip at puso. Ang mga positibong salitang ito ay nagbibigay ng lakas at pananalig na tayo'y may kakayahan at may mga posibilidad na dapat ipaglaban. Kung nararamdaman ninyo na ang mensaheng ito ay nakakaantig sa inyo, hinihimok ko kayong iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ano ang mga positibong salita na nais ninyong ipahayag? Paano ninyo maiiwasan ang mga negatibong pananaw sa inyong buhay? Ang inyong mga kwento at karanasan ay makakatulong sa iba na makahanap ng inspirasyon at lakas. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang maging bahagi ng ating komunidad na nagtataguyod ng pananampalataya at positibong pananaw sa buhay. Sa ating paglalakbay na ito, alalahanin natin na tayo ay hindi nag-iisa. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban na pinagdadaanan, ngunit sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mas madali nating malalampasan ang mga pagsubok. Patuloy tayong magdasal at humingi ng gabay sa ating Diyos sapagkat Siya ang ating lakas at kanlungan. Naway ang ating pag-uusap sa araw na ito ay maging simula ng mas positibong pananaw sa ating mga buhay. Kaya't sama-sama tayong magpahayag ng mga magagandang salita, ng pag-asa at pananampalataya. Huwag tayong matakot sa pagsasabi ng kaya ko ito at may magandang kinabukasan. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, magdala tayo ng liwanag sa ating paligid. Muli, maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating talakayan. Naway patuloy tayong magtulungan at maging inspirasyon sa isa't isa.
Sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya, napakahalaga na tayo ay maging maingat sa ating mga salita at pananaw. Isang talatang madalas na ipinapaalala sa atin ay ang Filipos 4:13 na nagsasaad, "Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin." Ang talatang ito ay nagbibigay liwanag sa kapangyarihan ng ating pananampalataya at kung paano ito nagiging pundasyon ng ating lakas sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating kinakaharap. Madalas tayong nahuhulog sa bitag ng negatibong pag-iisip. Ang ating bibig ay nagiging daluyan ng mga salitang puno ng takot at panghinaan ng loob. Kapag sinasabi natin ang "hindi ko kaya", ang mga salitang ito ay nagiging hadlang sa ating pag-unlad at pag-angat. Sa halip na tumingin sa mga limitasyon, dapat tayong tumingin sa mga posibilidad na inaalok sa atin ng Diyos. Ang ating kakayahan ay hindi nakasalalay sa ating sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at pag-asa. Ang ating pananampalataya ay nagtuturo sa atin na sa bawat hakbang na ating ginagawa, kasama natin ang Diyos na nagdadala ng lakas at kakayahan upang harapin ang mga pagsubok. Sa pagninilay sa talatang ito, naway maging inspirasyon ito sa atin na baguhin ang ating wika. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Sinasalamin nito ang ating mga iniisip at nararamdaman. Kaya't kung tayo ay patuloy na nagbabanggit ng mga negatibong salita, nagiging realidad ito sa ating buhay. Dapat tayong magpakatatag sa mga salitang nagdadala ng liwanag at pag-asa. Ang pag-uusap ng "wala akong magagawa" ay nagiging isang uri ng pagpapahayag ng kawalang katiyakan at takot. Sa kabila ng lahat, naway tayo ay laging maging handa na tanggapin ang lakas na nagmumula sa Diyos. Sa Kanya walang bagay na hindi natin kayang lampasan. Dapat din nating isaalang-alang ang katotohanan sa Roma 8:28 na nagsasaad, "At alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya." Ang talatang ito ay nagbibigay diin na kahit sa mga pagkakataon na tila walang liwanag, ang Diyos ay patuloy na kumikilos para sa ating ikabubuti. Ang pag-iisip na walang nangyayari ng tama sa buhay ko ay isang maling pananaw. Minsan, ang mga pagsubok na ating nararanasan ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Nangyayari ang mga bagay hindi dahil sa ating kakulangan, kundi dahil sa pagnanais ng Diyos na tayo ay magtagumpay sa isang mas mataas na antas. Ang ating mga karanasan, kahit ang mga hindi ka nais-nais, ay maaring maging mga aral na magdadala sa atin sa mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating pananampalataya. Ang mga pagkakataon na tayo ay nadadapa ay pagkakataon din upang bumangon at muling lumakas. Sa bawat pagkatalo, may oportunidad tayong makita ang kabutihan ng Diyos at ang Kanyang mga plano para sa atin. Sa halip na magreklamo o mawalan ng pag-asa, dapat tayong magpasalamat sa mga aral na ating natutunan at sa mga pagkakataon na nagbigay sa atin ng bagong perspektibo sa buhay. Isipin din natin ang Isaias 41:10 na nagsasaad, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manghina, sapagkat ako'y iyong Diyos." Ang pangako ng Diyos na Siya ay kasama natin ay nagbibigay ng lakas at katiyakan. Ang salitang "wala akong magagawa" ay nagiging walang katotohanan kapag tayo ay naniniwala na ang Diyos ay nasa ating tabi. Anuman ang ating sitwasyon, laging may pagkakataon na makagawa ng mabuti, makapagbigay ng inspirasyon at makapagbago ng ating kapaligiran. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang naglilimita sa ating mga kakayahan, kundi nagpapalawak din ito ng ating mga posibilidad. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, naway maging gabay ang mga salitang ito.
Ang ating mga salita ay dapat na maging kasangkapan ng pag-asa at lakas, hindi ng panghinaan ng loob. Magpatuloy tayong manalangin at humingi ng tulong sa Diyos upang mapanatili ang isang positibong pananaw kahit sa mga pagkakataong tila madilim ang ating paligid. Sa pamamagitan ng ating mga salitang puno ng pananampalataya, tayo ay hindi lamang nagiging inspirasyon sa ating sarili, kundi pati na rin sa iba. Sa huli, ang ating buhay ay dapat na maging salamin ng kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas sa lahat ng bagay. Sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, napakahalaga ng ating mga salita. Ang mga salita ay may kapangyarihan. Maaari itong magbigay ng buhay o pumatay. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nag-iisip ng mga negatibong bagay tulad ng hindi ko kaya, wala akong magagawa o walang nangyayari ng tama sa buhay ko, tayo ay lumalayo sa katotohanan ng ating pananampalataya. Ang mga salitang ito ay hindi lamang simpleng pahayag. Ito ay mga hadlang na naglilimita sa ating kakayahan na maranasan ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Isaalang-alang ang Roma 8:28 na nagsasabing, at alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Dito, makikita natin ang isang napakahalagang mensahe. Kahit nasa gitna ng mga pagsubok at kahirapan, may layunin ng Diyos. Sa mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga sitwasyon na tila walang pag-asa, ang ating pananampalataya ang nagbibigay liwanag. Ang pagsasabi na walang nangyayari ng tama sa buhay ko ay isang uri ng pagwawalang bahala sa mga biyayang ibinubuhos ng Diyos sa ating paligid. Ang mga simpleng bagay na ating natatamo mula sa mga kaibigan at pamilya hanggang sa mga pagkakataong makapaglingkod ay bahagi ng plano ng Diyos para sa ating kabutihan. Kapag tayo ay nagpapahayag ng mga negatibong salita, tila unti-unting pinapabayaan natin ang mga pangako ng Diyos. Sa halip na umasa at magtiwala, tayo ay nagiging biktima ng ating sariling pag-iisip. Kung tutuusin, ang mga negatibong salitang ito ay nagsisilbing hadlang sa ating pag-unlad at paglalakbay patungo sa mga layunin ng Diyos. Isipin natin ang kapangyarihan ng ating mga salita. Ang mga ito ay dapat na maging kasangkapan ng pananampalataya, hindi ng takot o panghinaan ng loob. Ang talatang Filipos 4:13, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin, ay nagsisilbing paalala na ang ating kakayahan ay hindi nakasalalay sa ating sariling lakas. Sa mga panahon ng pangangailangan, tayo ay tinatawag na tumingin sa Diyos at kumapit sa Kanya. Ang mga salitang hindi ko kaya ay naglalarawan ng kawalang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa halip na isipin ang ating mga limitasyon, dapat nating hayaang mapuno ang ating isipan ng katotohanan na ang Diyos ang ating lakas. Sa Kanya, walang imposible. Ang mga hamon na ating kinahaharap ay nagiging mga pagkakataon upang ipakita ang Kanyang kaluwalhatian. Minsan ang mga negatibong salitang ito ay nagmumula sa isang lugar ng takot at kawalang katiyakan. Isaiah 41:10 ay nagbibigay sa atin ng katiyakan. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang manghina sapagkat ako'y iyong Diyos. Ang mga salitang ito ay isang paanyaya na muling tingnan ang ating pananampalataya at ang ating relasyon sa Diyos. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban, tayo ay may Diyos na handang tumulong at sumuporta sa atin. Ang pag-iisip na wala akong magagawa ay isang pagwawalang bahala sa katotohanang mayroon tayong Diyos na nagbibigay ng lakas at tulong sa bawat hakbang ng ating buhay. Ang ating mga salita at pag-iisip ay dapat na maging mga kasangkapan upang pasiglahin ang ating pananampalataya. Sa halip na mag-focus sa mga negatibong karanasan,
dapat tayong maghanap ng mga paraan upang makilala ang mga biyayang patuloy na dumadaloy mula sa ating Diyos. Ang bawat pagsubok na ating dinaranas ay may layunin at nagdadala ng mga aral na maaari nating dalhin sa hinaharap. Huwag nating hayaan na ang mga negatibong salita ay maghari sa ating isipan. Sa halip, pahalagahan natin ang mga pangako ng Diyos at maging handa na ipahayag ang ating pananampalataya sa Kanya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, isaisip natin ang mga talatang ito bilang gabay. Hayaan nating maging inspirasyon ang mga salita ng Diyos upang baguhin ang ating pananaw. Sa pamamagitan ng positibong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, maaari tayong makakita ng mga posibilidad at pag-asa sa kabila ng anumang sitwasyon. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating lakas sa Kanya at ipaalam sa mundo na tayo ay may Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan upang magtagumpay. Ang negatibong salitang lumalabas sa ating mga bibig ay may malalim na epekto sa ating isip, puso at pananampalataya. Sa mundong puno ng pagsubok at hamon, madaling mahulog sa bitag ng mga salitang hindi ko kaya, wala akong magagawa at walang nangyayari ng tama sa buhay ko. Ang mga salitang ito ay hindi lamang naglalarawan ng ating mga damdamin, kundi ito rin ay nagiging isang hadlang sa ating pag-unlad at pag-asa. Gayunpaman, sa mga pagkakataong ito, nais nating balikan ang mga salita ng Diyos sa Isaias 41:10 na nagsasabing, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manghina sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay." Ang talatang ito ay isang paalala na sa kabila ng ating mga takot at pangamba, andiyan ng Diyos upang tayo'y palakasin at tulungan. Ang ating mga negatibong pananaw ay madalas na nagmumula sa ating kakulangan ng tiwala sa Kanya. Kapag sinasabi natin na wala akong magagawa, tila inaalis natin ang ating pananampalataya na ang Diyos ay may plano para sa atin. Sa ating paglalakbay, mahalagang malaman na ang Diyos ay hindi nag-iiwan sa atin. Ang Kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas na hindi natin kayang ipagkaloob sa ating sarili. Isipin natin ang mga pagkakataong nag-alinlangan tayo sa ating kakayahan. Tila ba ang mundo ay nagiging mas mabigat at ang mga pagsubok ay tila napakalalim. Subalit, sa gitna ng lahat ng ito, ipinapaabot sa atin ng Diyos ang Kanyang kamay. Sinabi niya na tayo ay Kanyang tutulungan at aalalayan, at ang Kanyang mga pangako ay higit pa sa anumang negatibong kaisipan na maaaring pumasok sa ating isipan. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng pag-asa at lakas sa mga panahong tayo ay nalulumbay at nawawalan ng pag-asa. Minsan ang ating mga iniisip at sinasabi ay nagiging isang siklo ng negatibidad. Kapag patuloy tayong nag-iisip ng mga negatibong bagay, nagiging mas mahirap para sa atin na makita ang mga positibong aspeto ng ating buhay. Ang salitang walang nangyayari ng tama sa buhay ko ay nagiging isang hadlang upang makita ang mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos araw-araw. Sa kabila ng mga pagsubok, may mga pagkakataon tayong dapat ipagpasalamat. Ang mga bagay na tila walang kabuluhan ay maaari ring maging mga hakbang tungo sa ating mga layunin. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala sa ating mga problema. Sa halip, ito ay isang pagkilala na ang Diyos ay higit pa sa ating mga hamon. Sa Filipos 4:13 sinasabi, "Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin." Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng pananampalataya at ang ating kakayahang lampasan ang mga hadlang sa tulong ng Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo'y nag-aalinlangan,
Tandaan natin na ang Diyos ay nariyan upang tayo'y palakasin at bigyang lakas. Ang mga negatibong salita ay hindi lamang nakakaapekto sa atin, kundi maging sa mga tao sa ating paligid. Ang ating mga sinasabi ay may kapangyarihan na makapagbigay ng inspirasyon o makapagpabagsak sa iba. Kaya naman, mahalaga na tayo ay maging maingat sa ating mga salita. Sa halip na magsalita ng negatibo, dapat tayong maging tagapaghatid ng liwanag at pag-asa. Ang ating mga salita ay dapat maging mga salamin ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa kabuuan, ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na iwasan ang negatibong pagsasalita at palitan ito ng positibong pananampalataya at tiwala sa Diyos. Ang ating mga salita ay dapat maging mga kasangkapan upang ipakita ang ating tiwala sa Kanya at ang ating kakayahang makamit ang ating mga layunin. Huwag tayong matakot sa mga hamon na dumarating sa atin. Sa halip, yakapin natin ang mga ito bilang mga pagkakataon upang lumago sa pananampalataya at makilala ang ating Diyos na nagbibigay ng lakas at suporta sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa mga susunod na bahagi, tayo ay magdarasal upang ipagkatiwala ang ating mga alalahanin at ipakita ang ating pasasalamat sa Diyos sa Kanyang walang kondisyong pagmamahal at suporta. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo sa panalangin na puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa mundong puno ng pagsubok at hamon, kami ay humihingi ng iyong gabay at liwanag. Pinupuri ka namin sa lahat ng iyong kadakilaan at sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga puso, kami ay nagtataas ng mga pasasalamat sapagkat alam naming hindi mo kami pinababayaan. Panginoon, habang kami ay lumalakad sa landas ng buhay, madalas kaming nahuhulog sa mga salitang nagdadala ng negatibong pag-iisip. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, kami ay nalulumbay at naguguluhan. Pinagsisihan namin ang mga salitang hindi ko kaya na nagiging sagabal sa aming pag-unlad. Tulungan mo kaming baguhin ang aming pananaw. Ipinapaabot namin sa iyo ang aming mga takot at pangamba. Sa halip na magpahayag ng kawalang katiyakan, naway mapuno kami ng tiwala sa mga plano mo para sa amin. O Diyos, sa mga oras na kami ay nag-iisa at tila walang makikinig sa aming mga panalangin, tulungan mo kaming maalala na Ikaw ang aming kasama sa bawat hakbang. Huwag sanang magtagumpay ang mga salitang wala akong magagawa sa aming mga isipan. Ipinapaabot namin sa iyo ang aming mga limitasyon at kahinaan. Naway kami ay magpakatatag at palakasin ang aming loob sa pamamagitan ng iyong mga pangako. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lakas sa mga mahihina. Huwag sanang mawalan ng pag-asa ang aming mga puso, kundi palaging lumangit-ngit sa pag-asa sa mga bagay na iyong ipinapangako. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at tila walang nangyayari ng tama sa aming mga buhay, tulungan mo kaming makakita ng liwanag sa kadiliman. Ipinapanalangin namin na sa bawat pagsubok, matutunan naming makita ang iyong kamay na kumikilos. Naway sa halip na magpahayag ng mga salitang walang nangyayari ng tama, kami ay maging mga saksi sa mga biyayang hindi namin nakikita. Bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita at mga puso na tumatanggap sa lahat ng kagandahang loob na iyong ibinubuhos. Kahit sa mga simpleng bagay, sa bawat pagkakataon na kami ay nahaharap sa mga hamon, naway magtagumpay ang mga salita ng pag-asa at lakas. Ipinapanalangin namin na madalas naming sambitin ang mga salitang kaya ko ito kasama ka o Diyos. Naway ang aming mga labi ay punuin ng mga mensahe ng pagkakaisa at pag-ibig. Sa bawat pagsubok, tulungan mo kaming makahanap ng solusyon at maging inspirasyon sa iba. Naway maging ilaw kami sa dilim ng mundo, nagdadala ng iyong pag-ibig at kapayapaan.
O Diyos, sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ang aming mga puso ay maging handa sa mga hamon. Ituro mo sa amin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa iyong mga plano, kahit na sa mga pagkakataong hindi namin ito nauunawaan. Naway hindi kami matakot sa mga pagsubok, kundi yakapin ito bilang pagkakataon upang lumago at maging mas malapit sa iyo. Sa bawat pag-ikot ng aming buhay, tulungan mo kaming makita ang pagkakataon na magpahayag ng iyong kabutihan sa mga tao sa paligid namin. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay natutukso na mawalan ng pag-asa, bigyan mo kami ng lakas na muling bumangon at itaas ang aming mga kamay sa iyo. Ipinapanalangin namin ang mga tao sa aming paligid. Naway maging inspirasyon kami sa kanilang mga buhay na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Huwag sanang mawalan ng pag-asa ang sinuman sa amin, kundi maging dahilan ng pag-angat at pag-unlad sa mga buhay ng aming kapwa. O Diyos, sa bawat araw na kami ay bumangon, naway maging paalala sa amin na ang bawat pagkakataon ay regalo. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang, kundi pagkakataon upang ipakita ang iyong kadakilaan. Naway ang aming mga puso ay laging punong-puno ng pasasalamat sa kabila ng mga pagsubok na dumarating. Ipinapanalangin namin na ang aming mga salita ay maging salamin ng iyong pagmamahal at biyaya na nagbibigay ng lakas sa isa't isa. Bigyan mo kami ng karunungan na hindi lamang para sa amin, kundi para sa mga tao sa paligid namin. Hayaan mo kaming maging mga tagapaghatid ng iyong mensahe, nagdadala ng pag-asa sa mga nawawalan nito. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng katahimikan sa iyo upang mapanatag ang aming mga isipan at damdamin. Sa iyong mga kamay, kami ay nagtitiwala at umaasa na ikaw ang aming gabay at lakas. O Diyos na puno ng awa at pagmamahal, patuloy kaming lumalapit sa iyo, nag-aalay ng aming mga saloobin at damdamin. Sa bawat araw na kami ay nagigising, naway maging pagkakataon ito upang ipakita ang aming pasasalamat sa mga biyayang ibinubuhos mo sa amin. Sa aming mga puso, nais naming ipahayag ang aming pananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok, ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Huwag sanang mawala ang aming pag-asa. Bagkus palakasin mo kami upang patuloy na maging matatag sa kabila ng mga hamon na aming kinakaharap. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at parang nag-iisa, turuan mo kaming muling bumangon at lumakad sa liwanag ng iyong pag-ibig. Ipinapanalangin namin ang mga taong nawawalan ng pag-asa, naway maging daan kami upang iparating sa kanila ang iyong mga salita ng aliw at lakas. Sa mga mahihirap na sandali, naway ipaalala sa amin na hindi kami nag-iisa, kundi kasama namin ang iyong presensya sa bawat hakbang na aming tinatahak. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang kakayahang magpatawad sa aming mga sarili at sa iba. Ang mga pagkakamali at pagkukulang ay bahagi ng aming paglalakbay. Naway maging matatag kami sa pagtanggap ng mga ito at matutong bumangon mula sa mga pagkatalo. Sa halip na magpakatigasan at mawalan ng pag-asa, naway matutunan naming yakapin ang bawat aral na dulot ng aming mga karanasan. Tumulong mo kami na maging mapagpasalamat sa mga pagkakataong ito, sapagkat dito kami lumalago at nagiging mas malapit sa iyo. Sa bawat pagkakataon na kami ay nahaharap sa mga pagsubok, naway maging inspirasyon kami sa iba. Ipinapanalangin namin ang mga taong nangangailangan ng lakas at pag-asa. Bigyan mo kami ng pagkakataon na makapaghatid ng iyong pagmamahal sa mga nangangailangan. Naway ang aming mga salita at gawa ay maging ilaw sa kanilang mga madilim na sandali, nagdadala ng iyong kapayapaan at pag-asa. O Diyos, sa aming mga pagsubok, naway mapuno kami ng pasensya at pagtitiwala. Ipinapanalangin namin
ang mga sitwasyon na tila hindi nagbabago, na naway matutunan naming magtiis at manalangin. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, tulungan mo kaming hindi mawalan ng pananampalataya sa mga pangako mo. Bigyan mo kami ng lakas na patuloy na mangarap at lumaban para sa mga bagay na iyong ipinakikita kahit sa mga pagkakataong tila ito ay mahirap. Panginoon, sa bawat pagsubok na aming dinaranas, naway maging pagkakataon ito upang mas mapalalim ang aming relasyon sa iyo. Ipinapanalangin namin na sa bawat pagkatalo, kami ay bumangon na may mas matibay na pananampalataya. Hayaan mo kaming maging mga saksi ng iyong kabutihan, nagdadala ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng aming mga kwento. Naway ang aming buhay ay maging patunay ng iyong katapatan at pagmamahal. O Diyos, sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag kami sa mga pagsubok at mga hamon. Ituro mo sa amin na ang mga ito ay hindi hadlang, kundi pagkakataon upang lumago. Sa bawat pag-ikot ng buhay, tulungan mo kaming makita ang mga positibong bagay at pagkilos na nagdadala ng kabutihan sa mundo. Huwag sanang mawala ang aming pag-asa, kundi patuloy kaming maging mga tagapaghatid ng pag-ibig sa aming kapwa. Sa pagtatapos ng panalangin na ito, O Diyos, pinupuri ka namin sa lahat ng iyong kadakilaan. Naway ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa bawat araw, itataas namin ang aming mga kamay sa iyo, nagtitiwala na ikaw ang aming lakas at kanlungan. Ipinapanalangin namin ang aming mga kapatid na humaharap sa mga pagsubok, naway bigyan mo sila ng lakas at pag-asa. Sa iyong mga kamay kami ay nagtitiwala at umaasa sa ngalan ni Jesus. Amen. Nais naming pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa pagtangkilik sa ating devosyonal ngayong araw. Napakahalaga ng mga mensahe na ating pinagnilayan sapagkat ang bawat salita ay may kapangyarihang magbago ng ating pananaw sa buhay. Sa mga oras na tayo'y nahaharap sa mga pagsubok, tila napakadaling masabi ang mga negatibong salita. Minsan, ang mga salitang hindi ko kaya, wala akong magagawa, o walang nangyayari ng tama sa buhay ko ay nagiging bahagi na ng ating isipan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, narito tayo upang ipaalala na ang Diyos ay palaging nandyan para sa atin. Sa mga pagkakataong tayo'y nawawalan ng pag-asa, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos sa kanyang salita. Sinasabi sa Filipos 4:13, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ito ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa kabila ng ating mga limitasyon, ang kapangyarihan ng Diyos ay lumalampas sa ating mga kakayahan. Huwag tayong matakot na humingi ng tulong sa Kanya. Sa bawat pagsubok na ating dinaranas, mayroong aral at layunin na nais iparating sa atin ng ating Ama sa Langit. Huwag nating hayaang ang negatibong pag-iisip ang magdikta sa ating mga desisyon at pananaw. Sa halip, dapat tayong maging mapanuri sa ating mga salita. Ang mga salitang lumalabas sa ating bibig ay may kapangyarihan. Sinasabi sa Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila, kaya't sama-sama tayong magsanay ng mga positibong salita. Sabihin natin, kaya ko ito, may magagawa ako, at may magandang mangyayari sa aking buhay. Sa bawat positibong salita, nag-uumpisa tayong lumikha ng isang positibong pananaw at karanasan. Nais naming imbitahan ang bawat isa sa inyo na maging bahagi ng ating lumalaking komunidad. Magbigay tayo ng suporta sa isa't isa sa ating mga paglalakbay sa pananampalataya. Ibahagi ang inyong mga karanasan at mga mensahe ng pag-asa. Alam naming maraming mga tao ang nangangailangan ng mga salitang makapagpapalakas
at makapagbibigay ng inspirasyon. Sa pamamagitan ng ating mga kwento, nakakabuo tayo ng isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Kung nagustuhan mo ang mensahe natin ngayon, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Ang iyong suporta ay mahalaga at nakatutulong upang maiparating natin ang mga mensahe ng pag-asa at inspirasyon sa mas maraming tao. Iwanan mo ang iyong mga komento sa ibaba at ibahagi kung paano nakatulong ang video na ito sa iyong buhay. Ang iyong boses ay may halaga at nais naming marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aming channel upang hindi ka mahuli sa mga susunod na devosyonal at mga mensahe na tiyak na makapagbibigay ng inspirasyon sa iyong araw. Sa bawat video, layunin naming makapaghatid ng mga aral at mga mensahe na makatutulong sa iyong pananampalataya. Sa pagkakataong ito, magsama-sama tayo sa ating paglalakbay. Ibahagi ang iyong mga kwento, mga tagumpay, at maging ang iyong mga hamon. Sa pagtutulungan natin, mas lalo nating mapapalakas ang ating pananampalataya at pagkakaibigan. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pagbuo ng isang mas maliwanag na kinabukasan. Maraming salamat muli sa iyong pakikinig at paglahok. Naway patuloy tayong maging inspirasyon sa isa't isa at sama-sama tayong lumakad sa landas ng pananampalataya at pag-asa. Hanggang sa muli at naway pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga susunod na hakbang.